umay na po kayo sa mga kwento tungkol kina Chris Aquino at Vice Governor Mark Leviste. Pagkatapos lang ng ilang araw, balikan na naman ang labanan ng dalawang pinakamalalaki at pinakamaningning na bituin ng showbiz. Bakit, Romel? Dahil na naman ito sa nalalapit na MMFF. Ang hirap. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po tayo sa kabuuan ng isang programa na may halakhakan, syempre, hindi mawawala yan. May opinyonan, may komentuhan. Ay nako, kayo po ang lakas namin kung sinasabi ninyo na kami ang inyong gamot sa kalungkutan. Tama, Romel? Tama, kami po ang magpapakalma ng inyong araw. At barikuto at Wendell Alvarez. Siyempre, kami din po ang magpapaligaya sa inyo sa aming mga opinion at mga intriga dito sa loob ng Showbizlandia. Ay, hindi mawawala talaga sa kanya yung Showbizlandia. Siya yun. Basta, kayo po talaga ang dahilan bakit kami narito at kung bakit tayo masaya. Ito po ang inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now Na! Baka masabi ko lansya. Diba? Okay. Alam mo, gusto ko ikaw magsimula nitong aksana ito. Ay, naku mga kachika, ito na po, sisimulan po natin na alam nyo na at halos talagang sumusuka na talaga tayong lahat sa kwentong ito, pero talagang kailangan nating himayin ang dahil may kwento mga ito. nagtatanong din naman. Oo, at hindi naman talaga mawawala itong kwentuhan ito dahil gusto niya talagang nandito pa rin siya. Sige. Maiintindihan po naming tatlo kung gusto nyo maghugas muna ng pinggan ngayon. Gusto nyo po munang mag-prepare ng inyong pagkain o gusto nyo magsampay muna dahil alam namin na ay umay na po kayo sa mga kwento tungkol kina Chris Aquino at Vice Governor Mark Leviste. Tama ba? Ay, tama. Oo. Pati nga ako, parang ayaw ko nang basahin pagka magpo-post si Chris eh. Oh. Kasi nandun na naman. Pero binabasa mo pa rin. Binabasa ko pa rin kasi in fairness naman, ang hinangaan ko lang kasi sa kanya, ang galing-galing niya mag-compose ng Akala ko compose. Hindi, mag-compose ng mga salita. Correct. Galing-galing niya. May enjoy mo talaga. Pero pag manabasa mo kasi yung mga ibig sabihin pagkabalikan na naman. Hindi yun eh. Ang ipinagtataka po ng sambayan ng Pilipino, nating lahat, yung magsasalita siya ngayon ng parang tapos na, may tuldok na, may period na. Katulad yung, I'm not into a relationship. We have no communication at all. Pagkatapos lang ng ilang araw, balikan na naman. Oo nga. At saka alam mo, nakakalungkot yung si Bimbi pa pala nagpaunawa sa kanilang dalawa para daw maiwasan na nila yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan ng kanilang paglalayo. Ay, para ganun? mapagtibay ang kanilang relasyon. Alam mo, gusto ko maniwala, pero Diyos ko, paano ka maniniwala? Yung bata, tuturuan mo ang yung inang napakatalino at vice governor para ma-realize lang nila na ito ang mga kulang sa relasyon nila. At bakit si Bimbi ba nakipagrelasyon na para malaman niya yung kasaysayan ng pakikipagrelasyon? Di ba nga, yung pakikipaglaro nga sa mga kapwa bata ni Bibi, hindi niya pa magawa kasi dahil hindi nga siya lumalabas. paano yun? Di ba? Dapat maniniwala, magbibigay siya kung may experience na siya. Correct. Kasi di ba, mas masarap. Experience is the best Policy. Hindi na honesty ha. Hindi na honesty. Hindi na best teacher. Hindi na. Pero siyempre kailangan makinig ka sa may eksperyensyadong tao. Yung galing na doon. Galing na doon, oo. Been there, done that. Tama. At saka, bakit po kailangan nilang ipamando sa ibang tao ang takbo ng kanilang relasyon? Paulit-ulit namang sinasabi ni Chris na ang gusto nilang mag-iina ay peace. Correct. Katahimikan. Ayan kasing peace na yan, ang dami-dami. Peace. Mukha. Peace one. Peace 1, peace 2. Peace din yun. Isda, peace din. Alin ba doon talaga ang gusto niya? Bakit po ngayon biglang eto na naman, nagkabalikan na sila, di ba? At ewan ko kung gaano kahaba ang PC ng pasensya ni Vice Governor Mark para mapalampas niya tanggapin yung mga ganitong pangyayari sa buhay niya. Oo, nakakabilib talaga. Pero ito ang relasyon na predictable eh. Alam mo na kagad. Alam mo na kagad magaganap. Diba? Pagkatapos itong nagkakaayusan naman sila, okay, mag-aayos yan. Pagkatapos ng mag-ayos, syempre, Iba na naman. Oo. Ibang yun. Ikaw ba kung ikaw ang magpapayo kay Chris Aquino, paano mo siyang papayuhan? In English, kasi, Diyos ko, tagal-tagal na niya sa Amerika, baka hindi na siya nananagalo. Ay, oo, siyempre. Chris, if you have to do, you just go on with your love. Whatever
say of your heart. Ibig sabihin niya, kung ano man ang Sinasabi sinasabi ng ng iyong puso. puso. Okay, go. If you, whatever you say of your heart, you just go on. But you just think first before you go on. Mag-isip ka naman sanang mabuti bago ka magpatuloy. Ano ba? Sige, ako Interpreter. magtranslate. Ikaw magtranslate. Ako interpreter mo. But you know, Chris, the people here in the Philippines, especially your subscriber in your whatever in your social media, is very Talo-talo na to. Ayun na, ilaban mo yan. Plural, Oo. singular, laban na to. is very oh my na in your Pero lagi mong tatandaan, Chris Aquino, na ang ating mga kababayan, lalo na ang mga subscribers mo, ay umay na sa mga kwento mong paulit-ulit. Ano pa? so that's why Chris, Nanindigan na. so that's why guys, you just stop talking about your love life. Kaya please lang, Chris Aquino, pwede ba hintuan mo na ang pagkukwento tungkol sa iyong buhay pag-ibig? Ayan. Alin ang dapat na lang niyang harapin? That you said that you are okay with your two son, Bimbi and Kuya Jos, before you split to the Vice Governor Mark Levisky. That you said that we are okay now, my two son. Taray! Nakakaloka. Dapat kasi, di ba, sumabay po kasi ito sa issue ng kanyang pagkakasakit. Humihingi po siya ng panalangin sa marami nating kababayan na ginagantihan naman po ng kanyang hiling. Nananalangin siya. Pero ang kinauumay lang ng ating mga nakakausap, yung walang focus. Oo. Sana man lang, unahin muna yung kanyang personal na pangangailangan. Correct. Parang pinaglalaroan yung pakikipagrelasyon. Sabi niya, ayaw na niya, wala na silang komunikasyon, hindi na raw siya sumasagot kahit papaulit-ulit at walang kasawa-asawa si VJ Mark. Oo nga. Ay, ano na naman to ngayon? Yun. Dapat talaga na lutuin niya muna ang relasyon bago niya ihain. Oo. Pero alam mo siguro, ginawa ni Chris yan. Kasi alam naman si Chris, magaling yan. Matalino. Matalino. Yes. Malapit na ang Metro Manila Film Festival. Siyempre, pag-usapan ng lahat ng mga pelikula ng mga artista. Ay, ganun ba Kaya yun? siguro inunahan niya na. Histrionic syndrome na Oo. naman ito. Ay. Inunahan niya na yun na magkabalikan niya kami ni Mark para Pag-usapan din ako. kami. Ay, Hindi nga ba, paulit-ulit nating sinasabi, ano po ba ang ibig sabihin ng histrionic syndrome? Yung kahit saang paraan, anumang paraan, at kahit walang dahilan, kailangan pinag-uusapan siya sa gitna ng entablado. Ay, grabe talaga Ang si hirap Chris. na Ano, ganyan. ayaw yan talaga mawala sa limelight. Ito ang tanong namin ni Romel at ng ating mga ka-SNNer. Hindi kaya niya pinapangutso ito? Siguro pinupunso yan siguro si Chris. Si Governor Mark nung maghiwalay kasi. Kasi siyempre pag punsoy, sabihin siguro, ay hindi, hiwalayan mo siya sa ganitong araw, sa ganitong buwan. Tapos makipagbalikan ka naman sa ganito ganitong rin. araw, sa ganitong buwan. Ay. So, yan pala yung ano mo. Siya pala yun. Nako, so yung pala yun. Yung pala Hindi pala niya nakalimutang ipapuso. Oo, hindi yan talaga nakakalimutan. Kasi tignan mo hiwalayan niya. Tapos dinilit niya pa doon yung mga message, mga ano. Tapos blinak niya pa doon sa kanya mga social media account. O ngayon? Pagkatapos bigla naman magbalikan. Pero di ba pag black, pwede ba yun ibabalik yung... Oo, naibabalik lang. Ay, kumbaga nakatago lang. Oo, Nay. pala yun. Correct. Ano? Naibabalik yun. May button lang na pipinutin, mag-activate ulit yun. Ano sa palagay mo ang kahihinatnan ng relasyon ni VG Mark at ng Chris Aquino? Ang wish ko lang, kung ako matutunan, sana mag-workout na yan. Pero, hindi mag-workout kasi ang relasyon kapag laging lahat na lang nangyayari sa kanila ay nalalaman ng publiko. Yung mga simpleng away na sana na hindi natin alam. Totoo. Diba? Oo. Hindi na natin sana di tayo ma-apek. Pero yun simpleng bagay na nag-away. Nasulat. Kaya alam na, pati tayo. Lantad na agad sa publiko. Correct. Tsaka mahirap yung ganyang relasyon na nasa ilalim ka ng microscope. Ayun. Microscope na. Microscope na, Ano, talagang ah, maliliit na. Pinakamaliliit na detalye. Hagip na, Oo. di ba? Oo. Mahirap po yung ganyan na dapat may itinatago sa ating sarili, di ba? Correct. Hindi po pwedeng lahat na lang po
ibabahagi natin sa publiko, tayo mapapahiya. Mm-mm. Katulad yan, yung nangyari na yan. Wala na. Siyempre, ang sisihin niya naman siguro yung mga buzzer, yung mga ano, kasi siyempre pinapatulan siya. Gusto-gusto niya rin yun, papatulan siya ng buzzer. Para may Pagka sagutin mag-post siya. Oo. Oo. Siyempre, mag-post siyang gano'n, yung mga buzzer, ano naman yun, aaligwa naman yun. Ay, ito na, siyempre may sasagutin naman. Napag-usapan na. Ayan, kinasasawaan na sila, kinauumayan, pero yung kanta na inihanda mo para kina VG Mark at Chris, Ayan. siguradong i-welcome nila yan. Ay, ano oo. ba ito? Siguro ito yung bagay sa kanila na Ay, kanta. ano yan? Ano kaya ito? Yung bagay sa kanila talaga ito. I decided long ago, no matter what the Hoy, mali! Never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live what... I believe no matter what they take from me, they can take away my It is the love. What's happening to me? Sige, didictate ka. It's happening to me. I found the greatest love of all. I found the greatest love of all. Inside of me. Inside of me. Alam mo, ang ganda-ganda nitong kanta na to, Oo. no? Sobrang ganda nitong kanta to. Sino ba ang nagpasikat niya? Ayan. Ay, simple si Whitney. Ayun. Asan na ba si Whitney? Andun, tatapos na mag-concert. Kailan mo pa pinanood yan? The Ay, greatest love of Hindi, all. namatay na pala siya. Oo naman. Sa iyo pa talaga Ano sinabi ba? na. Sa akin pa ba sinabi? Istorya nga ng The Temptations, alam ko pa eh. Oh. Hay nako. At syempre, mga kachika, bubuhayin po natin yung tinatawag na pinakamatinding magkaribal sa mundo ng showbiz, sa industriyang lokal, yung pong labanang Nora Honor Vilma Santos, Nora Honor. Dekada 70 po ito nag-ugat, nagsimula, pero hanggang ngayon nandyan pa rin yung rivalry. Grabe ang kasikatan nitong dalawang ito. Oo. At Diba? ikaw ang buhay na Oo, patotoo. oo. Talagang ako'y, alam naman po natin, lantad naman po ako sa pagkukwento na ako'y isang Noranyan. Died in the wall. Talagang grabe po, nagkakalugi-lugi po ang tindahan namin noon. At pagka kami po'y umaani doon sa pinupulit namin palay, Oo. gigiikin namin ng paa. Kapag nakapagbenta na po kami ng napulot namin palay, bibila na po kami ng larawan ng Gayan Film. Ay, ayun na. Ganun katindi. Oo, sila talaga yung magkaribal na matindi. Oo. At saka yung mga retrato nila talaga naka-plastic na gano'n. Oo, binibili Oo, yan. binibili. Noon, ano lang, 5-5, gis-gis. May kasama pang kending maliliit yun. Di ba? Grabe. V and Bot, Guy and Pete. Ayun. Yun yun. Tingnan mo. Bakit po ba muling nabubuhay ngayon ang labanan ng dalawang pinakamalalaki at pinakamaningning na bituin ng showbiz? Bakit, Romel? Dahil na naman ito sa nalalapit na MMFF. Ang hirap sabihin ng MMFF. Kaya no? dapat ihinga ka eh. Oo. So, nalalapit na MMFF. Ikaw nga sabihin ngayon, darating na MMFF. Dahil sa darating na NNFF. Pakibilisan mo nga. Nalalapit na ang parating na NNFF. Talagang PNF syndrome na FF. Para ka nagpapakain ng isda. di ba? Ganun eh, no? Oo. Ayan. Totoo po yan. Nakapasok po yung When I Met You in Tokyo. Of course, na pinagtatambalan po ni na Christopher De Leon at ng star for all seasons, Vilma Santos. Samantalang ang piyeta ni Nora Honor. Ayun na nga ang inireklamo ng mga Noranians. Bakit daw hindi nakapasok si Nora? Sayang daw ang bangayan at banggaan ulit sa takilya. Ay, dalawang. Oo naman. Pero alam mo, yung banggaan sa takilya, marami nagsasabi na hindi ito magkakatotoo. Ayan na. Kasi unang-una, tingnan mo, yung tinatawag nating commercial viability. Wala nun si Nora Honor. Ay, wala. Oo. Maraming pelikula na po niya ang ginawa na napakasaklap po ng kinahinatnan sa takilya. Oo. Kaya yung mga Noranians, okay lang na ipagtanggol nyo ang inyong idolo. Walang problema doon. Dapat lang. Dahil binuo niya ang inyong kabataan, ang inyong buhay. Pero sana, ang pagsuporta mula noon hanggang ngayon, pareho pa rin. Totoo. Diba? Oo. Pero talaga kasi na mabubuhay at mabuhay, di ba?
ganong kasagsagan talaga nila ng Nora Vilma. Si Nora, Hakot Award sa mga acting. Si Vilma Magaling Santos naman naman, talaga siyang actress. box office queen. At magaling ding actress si Ate Gay. Correct. Kaya swak na swak talaga yung banggaan na yan di ba? Oo. At sa pagkakataon pong ito, talagang nagbabangayan na naman dahil ang sabi, sa iyo na ang award sa MMFF, Total National Artist na si Ate Gay, sa iyo na yan. Napunta doon, di ba? Ikaw ba? Grabe naman Sang-ayon yan. ka ba oo. doon? Ay, hindi naman. Alam mo, dapat kasi, ito yung mga Noranians kasi, pagka may pelikula, kasi ilang Metro Manila Film Festival na may mga entry si Nora, pero hindi sinusuportahan ng mga Noranians. Kahit hindi film Oo. best entry. Dakdak lang sila ng dakdak, pero tapos hindi naman sila nanood ng pelikula ni Nora Honor. Ano nangyayari? Di, kung minsan mayroon nga, first day, 1 hour day lang. First screening. Oo, first screening lang. Yun lang. Yun lang. Kasi syempre ang mga sinihan, may pumasok o wala, may minimum guarantee na dapat bayaran ng producer sa kanila. Oo. Natural, kapag walang nanonood, mas magandang ibigay dun sa mga tinatao. Sa madaling salita, Diba? lugi. Manulugi ang producer noon sa Naman. kakabayad. Oo. Kaya dapat kasi, pagka yung idolo nyo, huwag kayong salita na salita, ipakita nyo sa tao na talagang simula noon hanggang ngayon iniidolo namin si Nora Honor, kaya kailangan ito. Pipila kami sa mga sinihan pagka mayroon Ang mga silang Vilmanian palabas. kasi may Oo. pagkakaisa, no? Correct. Pansin niyo Ayan, yun? oo. Na nagkakasundo sila, nagkakaisa sila ng pagsuporta kay Ate V. Totoo. Hindi bumibitiw. Correct. Walang sukuan. Kumakapit sila, di ba? Correct. Alam mo, may kwento ako. Ang producer kasi, nung When I Met You in Tokyo, ay aking anak-anakan. Kilala mo, Tita Weng Jumanji, Jumanji. oo. Believe na believe, saludo sa kanya si Tita Weng. Nung magpunta kasi siya sa shooting sa Japan, kwentuhan tungkol kay Baby napakaganda niyang apo. Oo. Napakaganda naman ang anak talaga ni Luis at ni Jessie, no? Correct. Sobrang ganda. At saka, amiable yung bata. Artista ito, kahit Totoo. nakakalakad pa lang artista na. Alam mo, nung daw sabihin ng director na, take na tayo. Parang hindi yung kakwentuhan niya. Kani-kanina lang, yung umaarte. Ang galing ni kanya ni Vilma Ay. Santos. Sobra. Marahil Kaya- na ayan Oo. na-miss ni Vilma ang pag-arte, ang tagal na Oo, panahon. totoo naman. yan. Kaya sayang totoo yun, na sayang yung pagkakataon na sana'y muling mabubuhay yung karibalan. Oo. Pero wala, hindi nakapasok yung piyeta. Oo, pasensya Ano magagawa natin, di ba? Pero ang balita ko, ang piano na ipapalabas daw yata na mas maagang panahon. Oo, Ay. sana tangkilikin. Sana Oo, di ba? pipilahan sana ng tao. Oo. Ng mga Ano nga- Noranian. ano ba pipila? Alam nga namang mga kambing. Hindi mo, yung mga Noranian, di ba? Oo. Oo, para nakikita naman. Sabi Para mo kasi ibig sa- pipilahan ng mga tao. Ano pipila? Kambing, aso, pusa, ano? Ay, kuminsan nga, pumipila doon, hangin na lang eh. Ay, Ay, sobrang ganon. yan. Oo, Nararamdaman. Oo kasi walang tao. Sinong magpipila, di hangin. Oh, unang message mo kay Star for All Seasons, kay Ate V na lagi nakatutok sa atin. Ay, oo. Maraming salamat po, Ate V, sa pagpapahalaga. Go! Siyempre, first of all, I congratulate to Miss Vilma Santos. Sige, okay na yun, may 2. Sige. Kahit 3 pa, kahit 4. Okay, go. That your movie, When I Meet You in Tokyo, ay the one of the entry of the Metro Manila One of the Film- entries. One of the entries of the Metro Manila Film Festival. Okay. So, first, I'm proud of you. Ah, sige na, okay na yun. I'm proud of you. Wala na yung I'm. Okay. At kay Ate Guy. Kay Ate Gaya na lang better luck next time. Ano? Better luck. Meter? Hindi, sabi niya, parang Better lucks. better lucks next time. Better luck next time. Sabihin mo para mga better lucks next times. Gano? Lagyan mo na lahat na S. Better luck. Next times. Kaloka. Okay, ano bang kanta ang pwede nating ibigay sa dating magkaribal na magkumare at magkaibigan? Nora Vilma, Vilma Nora. Ay, parang gusto ko sa kanila Ano? kantahin ng yung The Winner Takes It All, di ba? Ah, winner Oo, takes it ganda all. yan, ah. Oo, gusto ko yan. Yung The The loser has to fall. The loser standing more. Ano? Ay, The go. winner Umpisahan mo takes muna. it all. The The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. That's her destiny. Balik-baligtad daw, sabi niya, beside the victory. That's our destiny. Ulitin mo yun dito. Beside the victory. Beside the victory. Taas mo.
Beside the victory! Sa papunta yung That's Baguio. our destiny! Ayun. Basta good luck pa rin, di ba? Oo. Hindi naman po ngayon natin hindi nakapasok yung piyeta ni Miss Nora Honor ay katapusan na ng mundo para sa kanya. Correct. Maaaring magkakaroon pa rin po ng sapat na pagkakataon para patunayan na siyang nag-iisang superstar, magaling na actress at national artist. Yun lang. Yes! Nasa kanya ang lahat. Basta ito lang masabi ko sa mga Noranyan, pagka may pelikula ang inyong idol, si Nora Honor, suportahan nyo naman. Tama yan. Oo. Wala na pong kailangan pang patunayan sina Nora Honor at Vilma Santos. Ika nga, yung panahon na lamang ang pahalagahan natin. Hindi panahon ni Ate Guy ngayon. Correct. Kay Ate V ito. Ay, oo, tama. Congratulations. At maraming salamat Ate V sa pagpapahalaga at respeto sa aming programa. At Thank good you. luck. Good po luck. sa Good inyong luck. dalawa. Oo. Yes. Hay nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, may partisipasyon na sa pasasalamat si Barikutot. Of course, maraming salamat mula sa puso. Kina Boyce Caragay, Marichu Permasyon Espiritu. Tita Jolie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan China, and Mama Noemi, salamat po. Tito Abel and Tita Nene Ulanday. Freely and Lara Mi Abrigo, Dribble and Mama Lota, Shoni Sebastian. Dan Clavasillas, Clavecillas, Clavisillas, syempre, Ediletada, huwag kayong ano-ano dyan. Ayun na. Oo. James Vincent Navarrete. And Mama And Dan. Mama Dan. Direct Franny Zamora. John Anching Bautista Silverio, Let ko kabo naming mahal. Catherine Beautiful Amos. Ang reyna ng Sydney at Rampadora. Correct. Huwag mong kakalimutan yung Oo Rampadora. nga. Sana L. Oh, sana all. Cherry Bacos of EW William Medica ng Bangkok at ang the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Asan ka na? Nada po ba? wala na. Hindi nagkikita kita. Tito Henry and Tita Lily Chua, salamat po sa pagmamahal. Sino ang magbabato? So, eto na ang ating blind item for today's video. Right. Ang bibida rito ay isang aktor. Hindi lang basta aktor, napakahusay na aktor. Kilala at magaling na aktor. Sobra. Maraming karangalan ng Pilipinas ang Oo. pagkakaroon natin ng isang ganitong aktor. Oo. Pero, datapwat, subalit. Eto na siya. Eto aktor na ito ay talagang iniiwasan na ng karamihan. Bakit kamo? Kasi meron tong attitude problem. Hoy. Oo. Pag may attitude problem at damay na ang marami, talagang iiwasan. Nakakapanghinayang. Kasi ito talaga, kapag binubuo ang production, pag sinabing gustong mabilis ang trabaho at dekalidad, pasama kagad to, pangalan niya kagad sinasabi. Pula at yung mabilisan kasi nga magaling. Hindi tumatagal ang direktor pag tinuturuan ito kasi mahusay. Mahusay. Ngunit, ito na ang problema. Ano kamo? Bakit ba? Eto yung bakit kamo? Di ba maganda? Ano kanyo? Ito na. Kasi yung mga kasamahan niya sa ginagawa niyang proyekto ay nababahala, natatakot sa kanya. Bakit? Kasi nga, dahil sa kanyang nomo problem, Okay. meron to ugaling didikitan ka at magta-trash talk. Ay, teka, ihinto ko lang yung trash talk mo. Ako naman may alam na hindi ko napapangalanan yung aktor. Ayan na. Pero yung actress magaling kapag tinatawagan ng mga produksyon, kasama siya sa casting ng pelikula. Ang una niyang itatanong, kasama ko ba dyan sa pelikula si ganyan, si Chuchu? Pag nalaman niya na nandun, hindi niya tatanggapin. Ay. Kapag wala, saka lang niya tatanggapin. Magaling tong actress na to. Alam mo kung bakit? Itanong mo rin kung bakit. Bakit nga ba Christopher Min? Ganito yun, Romel Chica. Ano ganda? Diamor. Oo. Christine Nelly. At Wendell Alvarez, ganito yon. Kasi, nung gumawa sila ng isang serye at saka pelikula, tinatabihan niya, sarap-sarap mo siguro, no? Ay, Ganun. grabe. Ang sarap-sarap siguro ng ichuchu-chuchu yung chuchu mo, no? Ay. Mula noon, humagulgul siya. Nang humagulgul, kinausap niya ang mga production people at sinabi niya, never again po. Hindi na ako gagawa ng anumang pelikulang kasama siya. Kaya yung trash talk, grabe walang na. iya yan eh, yung trash talk na yan. Grabe Ito naman, ang pagkakaiba naman ito, ang trash talk naman, hindi naman ganon. Ang didikitan niya, yung kasama niya, sasabihin niyang,
Yung meron siya mga PI. Huwag kang susunga-sunga. Ganon. Ako, parang busy. Ay, grabe naman. Para naman di siya dumaan sa pagiging bagito. Kasi nga, paano niya may isip na dumaan siya sa mga pinanggalingan? kasi nga, lungo. Oo. Ang feeling niya pala magaling. Lungo. Oo. Luno nga, mali pa rin eh. Ang luno. Lango. Kulay na wala na Lango. siya. Lasing. Oo, lango sa alak. Ay, nako. Ano ba naman yan? Magbibigay pa ba tayo ng mga bansa, bulaklak, at kung ano-ano pa tungkol sa kanya? Wala na Naku, siguro. Wala na. Description na lang ito. I-describe mo nga kung sino itong kilala at magaling na aktor na ito. Basta magaling siya umarte, award-winning siya, pero kung minsan kasi hindi natatapos ang project dahil siya ay cause of delay. Cause of delay. Oo, At saka nang aaway. Dahil nang-aaway, ito siya, mahilig mang-away ito ng tao. I think I'm gonna kill someone tonight. Ay, oo. Ayan. Ayan po, Hindi siya pala niya. yun, ano? Ang dialogue niya. Ay, nako, bigay na po, mga kachika. Ang mga nako, Tito Manny Garcia, Tita Norsky, ano ba? Sa totoo lang, palagay ko hindi nyo na kailangan pang mag-isip. Oo, yan na yun. Tara na! Nomo na tayo. Oh, tagay na. Oh, okay, gawin mo nga yung para doon sa sakay na. Tara na. Tara na. Sakay na. Nomo na. Ah! Okay, so, Romel, ano dapat gawin? Ako, ito po ang gawin nyo. Hindi po tayo magnonomo-nomo, kundi magsusubscribe po kayo. Ano? Magsasubscribe po kayo. At huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe sa akin din pong Romel Chica Vlogs. Di ba na? Ako nga, nagra-rumble nga yung dila ako pagka ganyan eh, di ba? At syempre, At wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Isin. And please, don't skip. At syempre ang aming short. Ito yung tinatawag namin na Showbiz Now na official. Suportahan nyo naman ang aming TikTok. i-tiktok mo si Direk Beverly Verhel. Ayan na. Mag-ingat sa Toronto, Canada. TikTok. Oh, sige, okay na yan. Wala magbibigay sa'yo. Ayan. At bilang panghuli po, nais ko lamang pong batiin ang aking anak-anakan sa aking kanan. Nagkakapuso ang vlog mo. Ay. Ang ganda-ganda na. Lumalalim na ang hugot, ang hukay. At ang dami kong kaibigan na nag-text sa akin. Paminsan-minsan dapat talaga gumagawa si Romel ng mga may katuturan at nakaka-relate na kwento bukod sa pagkain. Ayan. Congratulations. Nanay, marami. Pinaiyak mo. Yes. Marami pong Ang salamat. ganda. Ang At ganda. ang lahat. Yan, oo. Hay nako, puro na lang po kami pasasalamat. At syempre, hindi naman po yan matatapos dahil totoo na kayo po ang dahilan bakit nagtatagumpay ang ating programa. Ito po ang ating show. Of course, ano yung sinasabi ko? Ito ang inyong. Ito ang inyong Showbiz. Hindi, ito po ang inyong. Ito po ang inyong programa, ang ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you.